Umani naman siya ng 193. 193 bags po. Yun ba sir, 193 bags? Ano po yun sir? Okay na po yun sa inyo? Kung sa pagsasaka ng mais? Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ngayon po ay nandito po tayo sa Barangay Victoria, dito po sa Bayan ng Sablayan, dito po sa probinsya ng Occidental Mindoro. At ngayon po ay kasama po natin ito pong ating kasaka na kung saan po ay gumamit ng atin pong Guano Pure at saka ng Kokoli sa mais po. Sir, magpakilala po kayo. Ako po si Alejandro Martinez, taga Barangay Victoria. Dito po sa Sablayan, Occidental Mindoro. Sir, gaano na po kayo katagal na nagsasaka? Mula nung ako 16, nagbubukid na rin po ako eh. Napakabata pa pala. Napakabata nyo pa sir. Nung 16, nag-umpisa na po kayo. Yun sir ay palay, tas mais. Opo. Ngayon sir, ang tinanim nyo po ay mais. Opo. May palay din. Palay din po. Nung unang gamit nyo po nitong Guano Pure at Kokoli, ito po ay in-apply ninyo sa inyo pong mais. Ano po? Ang pansin ko lang siya, matagal siyang magkupas yung talab niya. Doon po sa mais. Ibig sabihin sir, parang mag-green pa siya. Hindi agad-agad natutuyo yung mga dahon. Hindi siya madaling magdilaw. Yung mga dahon po niya. Yun po yung parang unang-una tuloy-tuloy yung kanyang pagberde. Ay, yung bunga niya, malalaki naman. Malalaki rin ang puno niya. Ano sir, kamusta naman yung inanim niyo? Yung ngayon po na ginamitan niyo sir, nakailang, paano po ba yun? Bag? Oo. Ang ani nung baka ang tansya ko noon ay nasa 1.6 ka muna lang. 1.6 hectare. Oo. Umani naman siya ng 193. 193 bags po. Yun ba sir, 193 bags? Ano po yun sir? Okay na po yun sa inyo? Kung sa pagsasaka ng mais? Okay na rin. Okay na rin po. Medyo may abutin na rin. May kikitain na. Meron ng kikitain. Opo, opo. So, dati po isang hektarya lang yung inyong pinagamitan. Ngayon sir, ilan na yung gagamitan nyo? Yung ating in-order? Sa ngayon, nung nag-order ako nung una, 100, sabi ni sir. Opo, 100 sako. Oo, ay kinansel ko gawa nung medyo mabibitin yung aking timing. Opo. Kasi yung nani ko nitong chicken crab, i-deposit ko. Ay, mahirap naman ako hindi ko hawak yung pera. Opo. So ngayon sir, ang kinalabasan, pang ilang hektarya na lang yan? Magsubukuli ako ng mga 3 siguro. Ang 3 hektarya. So, hanggang 4. Opo. So gusto ko lang sir kayong tanungin kung natatandaan nyo pa po ba yung inyong synthetic na inilahok dito sa Kokoli at sa Guano Pure. For example, sir, dun sa unang apply nyo ng abono, ano pong abono yung in-apply nyo? Bali, yung urea, tsaka 3-14. Tapos, mix na po yun sa Kokoli at sa Guano. Opo. Sa second application, sir, ganun po ulit? Ulit lang po siya. Tapos, meron pa ba, sir, patatlo? Wala na. Wala na. Dalawang application lang. So, sa madaling salita, sir, yung urea nyo po, nakailang bag? Doon sa 1.6. Ang urea ko ay 10. 10. Bago yung 14. 10 din. 10 din po. Tapos ang Kokoli Vidal, sir, 2 bags lang. Opo. Bawat isang aplikasyon, tig isang bag. Ang Guano Pure naman, sir, 10 bag din. Tapos, ang pag-apply nyo, sir, nun, 5-5. Ayun. So, nakita nyo po doon sa ganong application ng abono na pinag-mix. Maganda yung naging resulta. Ayos naman. Sa palagay nyo, sir, dito sa mga katabi nyo, marirecommenda nyo siya? Pagka nakita kasi ang area mo at medyo ano bagang magtatanong yan eh. Opo. Anong ginamit? Ang sabi ng tao,
ibang klase yung bini mo. Ah, Yun lang ang inaano nila. napansin nila yung Oo. nakatanim talaga na parang may iba. Maganda. So, yun po. Si Sir Martinez ay isa po sa mga satisfied na user natin ng Coco Libidal at ng Guano Pure po natin. So, kung kayo po ay nagtatanim din ng mais, pwede nyo pong subukan yung fertilizer protocol na ginawa ni Sir para masubukan nyo rin po sa inyong lugar kung yun po ay okay din. Ang tama po Sir, 193 bags dun sa 1.6. Tama po yun. So, yun po. Sir, may gusto kayong batiin? Binabati ko yung nag-recommend ng Anong pangalan Sir na nag-recommend? Alvin. Si Sir Alvin Flores. Ah. Siya po yung nagpakilala sa inyo ng Guano Pure at saka ng Coco. So, yun Sir. So, maraming salamat Sir sa paggamit. Ano po, sana po ay tuloy-tuloy.